Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pagkarinig ko nga po sa boses ni Lolo na nagtatawag ng taho ay bumangon nga po ako kaagad. Sabi ko nga po kay Mama ay tawagin si Lolo baka po kasi ay lumagpas. Kaya pagbangon ko nga po ay kumuha na ako kaagad ng pera para po makabili na. Sakto nga pong pagkadating ni Lolo dito sa amin ay bumili na nga din po ako. Sabado or linggo nga lang po ako nakakabili kay Lolo ng taho. Hindi ko nga po nabibilhan si Kuya dahil natutulog pa nga po siya at late nga po siyang gumising. Sayang lang din naman po kasi yung taho kapag lalamig lang. Ayan, at nagbabayad na nga din po ako kay Lolo. Worth 20 pesos nga po itong kinuha ko. Tapos na po palang kumain si Papa sa mga oras na yan at nakapagbihis na nga din po siya. Busy nga din po ako naglalaro oh. Ngayon lang din naman po yan mga kalabs. At bigla ko nga pong nagustuhan na laruin. At nagpaalam na rin po pala ako kay Papa dahil paalis na nga din po siya. Sabi ko nga po kay Mama ay ako na nga po yung magluto sa almusal namin. At eto nga pong meatloaf yung sabi ko kay Mama na lulutuin ko. Sabi ko nga po kay Mama ay ako na nga lang po yung magluluto dahil naglalaba nga po siya sa mga oras na yan. Yun nga po yung mga binabad ni Mama kahapon at kaninang umaga nga lang po niya ginawa. At para makatapos nga din po siya ng maaga, hindi ko na nga din po nilagyan ng itlog yung meatloaf dahil hindi naman na po dumidikit dito sa kawali na ginagamit ko. Non-stick po kasi ito mga kalabs at yung parang nagmamantika nga po siya. Sabi nga po ni Mama ay wag ko nga daw pong masyadong ikuskus etong kutsara na gamit ko baka daw po kasi ay magasgas yung kawali. Pagkaluto ko nga po ay kumain na nga din po kami ni Mama. Si Kuya nga ay tulog pa po siya sa mga oras na yan kaya hindi na nga po muna namin siya ginising. Pagkagising nga po ni Kuya ay nagulat nga po si Mama dahil naghugas nga po siya kaagad ng mga plato. Akala pa nga po ni Mama ay ako nga daw po yung maghuhugas. Yun pala si Kuya. Kaya sabi nga ni Mama ay kumain nga daw po muna siya bago niya hugasan yung mga plato. Sabi nga po ni Kuya, dapat nga ay maghuhugas nga lang daw po siya ng isang baso, kaya lang ay natuloy-tuloy niya naman na daw po lahat. Habang naghuhugas nga po si Kuya ay nagkukwentuhan pa nga po sila ni Mama. Parang ang ganda nga po ng gising ni Kuya ko Parang nanaginip po ata to ng maganda At kaninang hapon, ayan nga at umuwi na rin po si Papa galing ng trabaho. At bumili pa nga po si Papa ng tinapay namin. Nagtutupi na nga din po ako ng mga nilabhan ni Mama sa mga oras na yan Tinulungan na nga din po ako ni Kuya para mabilis dahil sobrang dami nga po ng nilabhan ni Mama. Pagkapasok nga po ni Papa ay tinanong nga po niya kay Mama kung anong ulam namin. Kaya sabi nga po ni Mama ay isda na lang kasi nga bawal po ngayon kay Papa yung karne. Gulay at isda nga lang daw po muna ngayon yung kakainin ni Papa. Sabi ko nga po kay Papa ay sasama ako sa kanya kapag bumili siya ng ulam namin. At nakarating na nga din po kami dito kay Tito at dito na nga lang daw po kami bibili sabi ni Papa. Iniisip nga po ni Papa kung bangus o tilapia yung kukunin niya At nung nakapag-isip na nga po siya ay tilapia na nga lang daw po mga kalabs. Pumipili na nga din po si Papa ng isda. Sabi nga po ni Papa ay sa susunod na nga lang daw po kami magbangus dahil isisinigang nga daw po yun ni Mama. May kangkong na daw po kasi kami sa bahay at baka masira nga lang daw po yun. Kumuha na nga din po si Papa ng siling labuyo dahil kapag kumakain siya, kailangan niya nga daw po ng sausawan na maanghang. Nasanay na daw po kasi si Papa Matagal na po kasing naubos yung sili namin at puro patis na nga lang po yung sausawan niya. Mabuti na nga lang po at hindi nga po nakalimutan ni Papa na kumuha ng bawang at sibuyas. Pagkabili nga po namin ay umuwi na nga din po kami kaagad.
Tapos, nagluto na nga din po kaagad si Mama. Dinengdeng na nga lang daw po yung luto ni Mama ngayon. Pinrito niya nga po muna itong mga isda. Alam nyo na po, pagdating sa isda ay gusto nga po namin ng prito. Talong at talbos lang naman po yung sahog ni Mama na gulay. Kahit ganito nga lang po yung sahog nito, mga kalabs, ay masarap basta po dinengdeng. Lalo na nga po yung sabaw nito ay nakakabusog na. Konting sabaw nga lang po yung nilagay ni Mama dito para daw po mas masarap. Tapos tinimplahan na nga din po ito ni Mama ng mga pampalasa. Saglit lang naman po itong talbos ay maluluto na. Wala pa nga pong 5 minutes, ayan, at luto na nga po mga kalabs. Hindi na nga din po nahintay ni Papa para tumikim.